I want to say amen again. Oh, parang nilift ng Panginoon ang ating espiritu. Parang nandun tayo sa langit, ano? Wow. Praise the Lord. We know na dahil nandito pa tayo sa ating katawang ito, kahit na naghuhumiyaw ang ating puso na talagang papurihan ang Panginoon, limitado pa rin. Pero doon sa langit, you would see Him face to face. In His presence is fullness of joy. At His right hand are pleasures forevermore. Oh, ang sarap po noon. We have that foretaste tonight. And I believe you have rejoiced, singing, and you know, ninanamnam natin ang mensahe ng mga awit na yon. It's real, it's true, it's biblical. We praise the Lord. Tonight, by the grace of the Lord, ito pong ating topic, truth that edifies and satisfies. Pwede po bang magtanong, sino po sa atin, sino po sa inyo ang nabasa ang salita ng Diyos from cover to cover? Huwag ninyong itaas ang inyong mga kamay. Okay? Sa mga bago pa, say 1-year-old ka na Christian, it is understandable kung hindi mo pa natapos. Pero sa mga matagal na Christian, medyo nakakahiya na hindi natin nabasa ang salita ng Diyos cover to cover. Alam po ninyo, kung isurvey siguro ang mga evangelical Christians ngayon, kasama na po tayo diyan. Kung isurvey, kahit nasa pagtitipon lang ng mga fundamental Baptist, ilan kaya ang talagang nagbasa ng salita ng Panginoon at least once a year? Sana lahat po tayo. Ano po? Sana lahat po tayo. Lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, na ang salita ng Diyos nandito lang po. Hindi ka na magdadala ng yung aklat o salita ng Diyos na sinulat sa stones or sa papyrus o kaya sa papel. Andito po. Soft copy. At kung mayroon tayo ng cellphone, libre po ang pag-download dyan. English, Tagalog pa. Di ba? So, sana po, yun ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Alam po ninyo, isang golden opportunity po sa atin ang panahong ito. Bakit ko po nasabi yan? Noong panahon na wala pa nitong technology, pag makarinig ka ng preaching, pag hindi ka nag-take notes, baka next week hindi mo na alam kung anong topic. Di ba? Kung minsan, na-memorize natin ang outline, pero hindi natin alam kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Outline lang, lalo na kung alliterated. Di ba? Ang galing ni pastor, ang galing ni pastor. Ano ang naintindihan mo? Basta, ang galing. Pero ngayon po, masusuri po natin, mababalik-balikan po natin. Di ba? So sa mga taong masugid, talagang interesado na matuto ng salita ng Diyos at manamnam ng kanyang kaluluwa ang salita ng Diyos, this is really a golden time. Dahil ang napapakinggan po natin, pwede nating suriin. Pwede nating tingnan, ito ba ay naaayon sa salita ng Panginoon? O baka kwentong barbero lang ito? Baka wala naman ng basis sa scriptures. Mahirap po yun. Alam ba ninyo na sinasabi ng salita ng Diyos na may mga Bible twisters? Those who would
wrest the scriptures to their own destruction. At maaaring may mga ganon na napapakinggan po tayo. And if we are not careful, we will be soon carried away from our steadfastness. At yun ang mahirap. Isa rin sa mga katangian ng huling araw, ang sabi ng salita ng Diyos, in the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. So this is also a time, a dreadful time for naive people to be deceived. At kung naive tayo, parang sunod-sunuran lang tayo, hindi tayo mapagsuri ng salita ng Panginoon, maaaring isa po tayo sa madayaan. Kaya nga po, kailangan po ang balanse dito po sa ating pag-aral ng salita ng Panginoon. Tonight, by the grace of the Lord, yan pong pag-usapan natin, truth that edifies and satisfies. Dito po sa Book of Jeremiah, may sinasabi po dito si Jeremiah, your words were found and I ate them. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord, God of hosts. Oo nga po, ang salita ng Diyos ay kinakain. Palagi kong sinasabi sa mga pagtuturo ko ng salita ng Panginoon, I approach the Word of God not just as a book of information, but a book of nutrition. If we are only to approach or to study the Word of God as a book of information, baka lumaki ang ulo natin, pero walang laman ang ating puso. Mahirap po yun. But you know, the Word of God was not only designed to feed our thoughts with right words, good doctrine. It is more designed to fill our whole being. Na maging mga Bible-saturated Christian po tayo. At ito po ay mangyayari kung tinitingnan po natin ang salita ng Panginoon as a book of nutrition. Si Jeremiah, sabi niya, your words were found and I ate them. And your word was to me the joy and rejoicing in my heart. Then alam natin ang verse na ito, Matthew 4 verse 4. Ito ang sagot ng Panginoon kay Satanas nang siya ay tinutokso na gawin ang bato na maging tinapay. Sabi ng Panginoon, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Tunay nga po na pagkain ang salita ng Diyos. May 3 bahagi ang tao. Alam natin, kanina pinakita ko po sa inyo, spirit, soul, and body. At ang katawan po natin, hindi yan pwedeng pakainin ng salita ng Diyos. Ang pagkain po niyan ay lahat mula sa alikabok. Kaya kailangan tayong magtrabaho, makakuha ng pera, makapagbili ng pagkain para sa ating katawan. At wala naman sigurong normal na tao na once a week lang kakain. Meron ba? Gusto ba nyo once a week lang kayo kumain? Paglinggo lang? And yet, sa ating attitude sa mga churches, kung hindi tayo maging mga masugid na talagang magkaroon ng personal na pag-aral ng salita ng Panginoon, we would be like that. Kumakain lang kung linggo. At baka ang iba hindi pa nag-attend. Hindi pa nag-attend. Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nag-memorize ng salita ng Diyos, madali ka pong madayaan sa ating panahon ngayon. And then of course, we have another verse. Ito po, the truth about God's Word. Ito pong katotohanan ng salita ng Panginoon. It must be searched, studied, and believed before it could be food for eating.
Kailangan pong siyasatin ito, usisain. At yun ang sinasabi ni Jeremiah dito, your words were found. Natagpuan ko, meaning naghanap po siya. Alam po ninyo noong pandemic, akala ng mga tao ay talagang nasira na ang mga churches, ang mga eklesiya ng Panginoon dahil hindi na raw makapagpahayag ng salita ng Diyos. Wala na ng face-to-face. Pero alam ninyo, mas lalong lumagana po ang salita ng Diyos. Tama ang sabi ng salita ng Diyos, your words are not bound. Hindi po natatalian. Sa pamagitan ng technology, lumagana po ito. At maaari nating suriin ang salita ng Panginoon. It must be searched. Sabi ng John 5:39. Alam ko na alam ninyo ito. Sabi diyan, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Gusto nating makilala pa ng lubusan ang Panginoong Jesucristo at makonform tayo sa Kanyang image. We would be conformed into the image of His life. Gusto nating matutunan ang ugali ng Panginoon sa salita po ng Panginoon. They are they which testify of me. Ang bida po sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo from cover to cover. Ang kontrabida, si Satanas at ang kanyang mga kampon. Tayo po extra lang. Wag nating hanapin agad-agad ang sarili natin dyan sa scriptures. Babalik tayo doon sa pagiging self-centered. Ang tingnan po natin, ang Panginoong Jesucristo. At yun po, kailangang usisain. Search the scriptures. And I tell you, the word search dito ay hindi lang po pagbabasa. Talagang inuusisa, tinitingnan, sinusuri. Kung ito nga ang sinasabi ng salita ng Diyos, tinitingnan ang konteksto. Kung kinakailangan pa, pwedeng suriin ang pinagmulan ng salita. Yung tinatawag etymology of the word. Kung pwede pang tingnan, titingnan mo pa kung ano ang pagkagamit niyan sa kultura nila noon. Ano ang background niyan? Now of course, sa mga nagmamadali na mga Christians, it's enough siguro na nagbasa ka at nag-usisa ka. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo paano ako mag-aral ng salita ng Diyos. And then sa Acts chapter 17, verse 11, tingnan nyo ang ugali nitong mga taga-Berea. Itong ugali ng mga taga-Berea, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, araw-araw, whether those things were so. Kinukumpara dito ang ugali ng mga taga-Berea sa ugali ng mga taga-Thessalonica. Doon, ang mga taga-Thessalonica, pinag-persecute pa si Paul at si Silas. At nang napunta din sila dito sa Berea, ang mga taga-Berea, wow, ibang klaseng ugali po nila. Nang mapakinggan nila ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ni Pablo, then tiningnan nila kung talaga ang sinasabi ni Pablo ay nandyan sa salita ng Diyos. Napakaganda po, di ba? Alam ba ninyo? At siyempre alam ninyo yon. Hindi perfecto ang mga pastor. Kahit na ang mga Bible scholars ay hindi rin perfecto. Di ba? Maaaring magkamali. Bigyan ko ng isang sample. Of course, tinuro po sa amin yan, nabasa ko sa mga aklat noon, na ang Israel, itong Israel ngayon, ito raw talaga ang tunay na Israel, tunay na lahi ni Jacob, sapagkat bagamat sila ay nagsikalat dahil sa ginawa nila sa Panginoon, pinabalik sila ng Panginoon noong May 14, 1948, nang sila ay maaprubahan bilang State of Israel. And then, na-confirm yan in 1967 after the Six-Day War, na 5 nations tinalo nila in just 6 days. At dahil doon napaniwala ang sanlibutan
na ito na nga ang tunay na mga Hudyo. But you know, I beg of you to examine the scriptures. Magugulat kayo at nagulat din ako. This is not to make a controversy, but if you study the scriptures, hindi po talaga magsisinungaling ang salita ng Panginoon. Sabi ng Luke chapter 21 verse 24, for example, sabi diyan, "And they shall fall by the edge of the sword, and they shall be scattered into all nations, and Jerusalem will be trodden down by the Gentiles until the times of the Gentiles become in," or be fulfilled. Meaning, kailan ba matatapos ang times of the Gentiles? Tapos na ba? Hindi po. Hanggang ngayon, times of the Gentiles pa ito. Ang nag-okupa dyan ay mga Gentiles, hindi po tunay na mga Hudyo. Maaring controversial yan, pero hindi po. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, igagather sila right or immediately after that tribulation in the last days. Matthew 24 verse 29. Susuguin ng Panginoon mga angels at igagather po sila after the tribulation po yun. Wala pa ng tribulation, nandyan na po sila. And when they will be gathered according to Deuteronomy 30 when they repent of their sins. Wala nagsisi. Hindi naman sila nagsisi, nandyan na po sila. And you examine history, you will find out that they are not the true Hebrew Israelites. They are the Ashkenazi Jews from Germany, and they were the Sephardic Jews from Spain, ang mga nag-embrace ng Judaism. So, the scriptures, you can see, tingnan mo kung ang tinuturo tama. Now, this is not to start a controversy or yung parang strife, hindi po. Kundi titingnan po natin dahil sa ating kapanahunan po ngayon, laganap po ang pandaraya and many nations will be deceived. Sino sa inyo ang gumagamit ng AI, Artificial Intelligence? Okay lang? Hindi po masama gumamit niyan. Pero marami bagang mga nagagawa ang AI na ang akala mo, totoo, pero yun hindi naman pala. So kung hindi po tayo mapanuri, maaari tayong madayaan. And that's why I recommend by the grace of the Lord, search the scriptures. Gayahin natin itong mga taga-Berea. They search the scriptures daily. Tinitingnan tama bang sinasabi ng pastor namin? Tingnan ko nga, salita ng Panginoon. Tama ba yon? Kung makita nyo ako na ang relos ko ay 2 million ang cost. Ang sasakyan ko ay bulletproof. Pero sasabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot mga kapatid. Kaya tayong protektahan ng Panginoon. Pero siya naka-bulletproof. Naku, magtataka ka, magdududa ka. Totoo bang sinasabi niya? Di ba? It's time for us to examine. Huwag tayong mga naive people. Huwag tayong mga sunod-sunuran lang. Let us follow our leaders as they follow Christ. But if they are not following the Lord Jesus Christ, we have no reason to follow them. We would become servants of men instead of becoming servants of God. So ito pong mga taga-Berea. At tingnan po ninyo sa 2 Timothy, ito naman ay sa mga pastors. Sabi sa mga pastors, study to show yourself approved unto God, not approved unto man. Never mind if people will ostracize you. Lalaitin ka, tutuyain ka dahil tinatayuan mong salita ng Panginoon. Never mind, as long as you preach Bible-based preaching. A workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito ay para sa mga mananampalataya sa church, the ecclesia ng Panginoon. There are 3 entities na sinasabi ng Bible. The church of God, the Gentiles, and the Jews. Of course, hindi yung peke na Hudyo. Ang mga peke na Hudyo, sabi ng Revelation 2:19, they say that they are Jews, but they are not. They are synagogues of Satan.
So sinasabi ko po ito dahil may mga promises from the scriptures na hindi po pwede sa church, pero pwede sa mga Hebrew Israelites. And there are also promises na talagang personal at mayroong promises na for corporate. So rightly dividing the word of truth. Tayong mga pastor, tingnan po natin na talagang ang tinuturo po natin ay talagang masasabi natin defensible through the Bible. Hindi yung sarili nating opinion, sariling haka-haka, sariling interpretation. The Bible forbids private interpretation. Oo. And then, so why should God's word be searched, studied, and believed? Bakit kailangan? Alam po niyo ang salita ng Panginoon ay para itong mga precious objects. Ito ay parang nakatagong kayamanan na kailangang hanapin ng isang taong lubos ang pagpapahalaga nito. Ang anumang mahalagang bagay gusto nating makamtan. At pagsisikapan natin kung anong kinakailangan na gawin para makuha natin yan, pagsisikapan natin yan. Di ba? Mahalaga sa inyo, kayong mga professionals, mahalaga sa inyo ang professions ninyo. Di ba? Pinagsikapan niyo yan. Pinag-aralan nyo ng gusto. Nagpawis kayo. Sabi pa ng iba, nagsunog ng kilay. Dahil mahalaga na mayroon kayo ng profession, mayroon kayo ng trabaho. Kung magpapamilya kayo, may pagkikitaan kayo para sa pamilya ninyo. Makakasuporta kayo sa trabaho ng Panginoon. Mahalaga yon. Ang asawa, mahalaga din. Mga binata. Di ba? Mga dalaga. Huwag yung dalaga ang maghanap. Ang binata ang maghanap. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. So, talagang lalaki ang naghahanap. So, mahalaga. Ano mang mahalaga, gusto nating hanapin ito. Ang salita ng Diyos ay mahalaga pa kaysa mga ginto. Mahalaga pa kaysa mga precious things. At kung mahalaga ang salita ng Panginoon, pagsisikapan po natin itong alamin, hukayin kung kinakailangan. Naalala ko na nagturo ako sa Bible School doon sa amin. Sabi ko sa mga estudyante ko, hindi ko kayo bibigyan ng rake. Alam niyo yung rake? Hindi ko bibigyan ng rake. Ang makukuha lang ninyo dyan, dahon at batong maliliit. Bibigyan ko kayo ng pikmatok. Bibigyan ko kayo ng yung perno, sa amin, perno. Panghukay, digging tools, upang kayo ay matutong maghukay ng salita ng Diyos. O nga po, ang salita ng Diyos ay tinago ng Panginoon. Subalit ito ay ipinahahayag lamang ng Diyos sa mga gutom at uhaw na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Dahil ito nga ay pagkain, kailangan nandoon itong spiritual hunger and spiritual thirst. Ang Diyos na nagbigay ng kagutom at kauhaw, siya rin ang nagbibigay ng satisfaction. Spiritual satisfaction, of course, through the Word of God, seeing the beauty of the Lord. And as we behold Him, we become satisfied in the Lord. It doesn't matter if we own nothing in this world. We own the owner of things. Pag-aari natin ang may-ari ng lahat. And so, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 2. Ito pong sabi, My son, if you receive my words and treasure my commands within you. The word of God must be treasured in our hearts, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding. That's the word cry. Nakakita kayo ng bata na gutom at umiiyak, nagpapalahaw sa iyak,
na kahit na isayaw-sayaw ng kanyang magulang, ganun siya, iyak pa rin, Hindi matigil. Bakit? Gutom. Hindi madadala sa kung anong mga entertainment. Pagka umaga, ano ang una ninyong ginagawa? Ano ang inyong unang hawak? Cellphone? Okay lang naman kung nagbabasa kayo ng Bible. Pagka umaga, anong tinitingnan ninyo? Gusto nyong malaman sino ang friend na nag-chat sa akin. Ang problema, pagbukas mo, in-unfriend ka. Galit ka na agad. Bakit in-unfriend ako nito? Blinak pa ako. Pagka umaga, I don't know if this would help you. Matanda na po ako pero pagka umaga, pagkagising ko, umaga na ako, ay Lord, salamat, buhay pa ako. Uy, may hangin pang ilong ko. Thank you, Lord. Kahit walang laman ang bulsa ko, may hangin ang ilong ko. Mahalaga bang hangin? Makakabili ba kayo ng hangin sa SM? 1 kilong hangin? Sino sa inyong araw-araw nagpapasalamat na may hangin ang kanyang ilong? Kung minsan nalilimutan natin dahil agad-agad ang hawak natin, titingnan ko yung TikTok. Titingnan ko, na-mesmerize tayo doon. O kaya baka may naglalaro pa ng mga games, kaya't hindi makatulog ng madalian o ng maaga dahil napupuno. Dumaan din ako dyan. Naglaro ako noon ng billiard, yung online games. Naku, na-addict ako. Dahil may challenge noon eh. Pero I saw myself na nasisira ang aking prayer life, ang communion ko sa Panginoon. And so I decided to alisin. Walang games ang mga... Ito walang games dito. Ayaw kong magbukas. Kulang nga ako ng time sa pagbabasa, pag-aral ng salita ng Diyos. Bakit ganun pa? Di ba? Uhaw tayo dapat, gutom tayo dapat sa salita ng Diyos. Only thirsty and only hungry hearts are being filled. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sabi po ng salita ng Diyos. So, tingnan muna natin ating sarili. Gutom ba tayo? Uhaw ba tayo? Mahalaga ba talaga ang pagkain? Of course, yes. Mahalaga pa yan. Mahalaga bang salita ng Panginoon? Yes. Mahalaga pa kaysa silver and precious stones. If you seek her as silver, sa paghahanap po, paghukay, hindi po madali yan. So there are two things na kailangan. If you want to feed yourself personally, there must be that hunger and thirst, and there must be that hardship to dig. Bibigyan mo ng panahon para basahin ang salita ng Diyos. Pag-aralan, magtanong. Di ba? Kung nagbasa ka ng Bible, lalo nang gumagamit noong paper copy, pagbasa mo ng Bible, mayroong, anong tawag ninyo doon? Mayroong ribbon na bookmark. Mayroong bookmark. Ibu-bookmark mo. Dahil kung hindi mo i-bookmark, bukas hindi mo na alam kung saan ka nagbasa. Para kang naligo na hindi na nabasa. Nagbasa ng Bible pero hindi nakaintindi. Mechanical, ritualistic na pagbabasa. Hindi po pwede yun. Dinesign po ng Panginoon ang salita ng Diyos para basahin at alamin at talagang matututunan natin ito. If we read it, meditate on it, and study it and search for it like hidden treasures. Mayroon akong paraan kung paano ako magbasa ng salita ng Panginoon. I take the word. I learned that also from another preacher, yung word na soil. Alam niyo yung soil? Soil? The letter S is, I need the Spirit's help.
Dahil ang salita ng Diyos, ang nakakapagpalinaw po niyan is the Holy Spirit, one who illumines our mind. So I prayed. Nagpipray ako, Lord, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Kung parang mechanical ang pagbabasa, sabihin natin sa Panginoon, be honest, Panginoon, parang hindi ko nararamdaman, I'm sorry. Parang maraming akong nakain na junk foods, kaya't wala ako ng appetite. Di ba? Mga junk foods ang mga sa TikTok na yan, puno ka siguro ng kung anong mga bagay, pagkatapos wala kang gana salita ng Panginoon. So mag-detox muna tayo. Di ba? Detox muna. Para maramdaman natin ang kagutom at kauhaw salita ng Diyos. So Lord, please, detox me. Cleanse me. And then, the word O is make observation. Sino ang nagsasalita? Sino ang sinasabihan? Ano ang kanyang sinasabi? Bakit kaya sinasabi niya ito? Kailan kaya niya sinabi ito? Ano kaya ang laman nito na kanyang sinasabi? So you ask questions. There are about 6 questions to ask, to use. What? When? Where? Why? Then, how? And ano pa yung isa? So, ask questions. Sino po sa inyo ang sumusulat ng journal? Mga young people. Sino sumusulat? Maganda po yon. When I was young, like you, I have my journal. You know, several years after, nakita ko yung diary ko. Kahit na yung mga weaknesses ko nilalagay ko doon, kaya ayaw kong ipabasa sa iba. Pero sinasabi ko yun sa harapan ng Panginoon. Tapos one day, nakita ko doon, yung mga groanings ng aking puso, sinakasulat doon. Alam niyo, I was so blessed. Nakita ko doon ang faithfulness ng Panginoon. Na kahit na may mga failures ako, kahit na may mga kahinaan ako, when I come to Him, He restores me. It's good to have that journal. Okay? Hindi na kailangan ng papel at ballpen. Dito na lang, pwede. Keep notes, meron dyan, di ba? Ayon. So ako nag-journal din kanina, nagsulat ako dyan. So what I'm saying is, pag-aralan po natin, seek it just like hidden silver or gold. We need hardship. We need time for it. Nag-opisina ako, pastor. Nagdamadali ako. Nag-opisina rin po ako dati. When I was a young Christian, nagtrabaho ko. At 5 o'clock in the morning, I started reading the Word of God. I read 10 chapters a day. Pag July, tapos ko na yan. Then I reread again. And read, and read, and read again. Ang isip po natin kasi para tayong mayroong ditong para tayong mayroong camera eh. Na once na binabasa mo, mapamiliarize mo, maya-maya, pag naghahanap ka, yung sa Bible baga na paper, alam mo kung saan na parte, sa kaliwa o sa kanan. Alalaman mo yun? You're so acquainted with your Bible. Kaya lang yung Bible ko na dati, hindi ko na mabasa ngayon kung malapitan. That's why I use this one. Anyway, I'm trying to tell you na it takes time. It needs effort to study the Word of God. At sa ating kapanahonan ngayon, medyo madali. Dahil mayroong mga preaching na pwede mong suriin at like the Berean Christians, iambing mo kung katulad sa tinuturo sa iyo ayon sa salita ng Panginoon. Of course, you can also easily discern also kung medyo mali. Tayong mga fundamentalist, alam natin dapat ang basic tenets ng ating pananampalataya. Right? Dapat alam natin yon. Kaya hindi po tayo dapat madayaan. Now, ito na po.
If you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then, that is if, and then, mayroong condition, and then mayroong promise. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Ito po ang pangako ng Panginoon. It was designed to be learned, to be known by those who are hungry, thirsty, and those who would take efforts in finding the Word of God. So, we need that humility. Sa Matthew 11:26, ito pong sabi, o 25, sabi ng salita ng Diyos. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. You have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Matalinaga na pagpapaintindi ng Panginoon sa atin na hindi mo makukuha ang salita ng Diyos by just human wisdom. Pwede mo maintindihan. Scholars can understand the Word of God, but they cannot be lovers. They are only scholars feeding their minds. But you know, the hungry and thirsty Christian, when you are fed of the Word of God, pag mapakain po tayo ng salita ng Diyos, nagiging lover of God po tayo. Kung minsan kahit na hindi tayo scholar, basta lover of God tayo, okay na yon. Di ba? Maraming mga scholars, nakikipagdebate, nakikipag-away, pero they are not lovers of God. We should not. We should be lovers of God in the first place. Ito pa, may meron tayo sa Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 8, verse 8, ito sabi, so they read in the book in the law of God distinctly, malinaw na pagkabasa, and gave the sense and caused them to understand the reading. It was Ezra the scribe, binasa nilang salita ng Panginoon sa harapan ng mga Hebrew Israelites at binasa ito ng malinaw, yung naiintindihan. And then, nagbigay ng sense, ibinigay ang kahulugan. At yan naman po talaga ang salita ng Panginoon. So, make observation, then interpret. Interpretation, nauuna bago sa application. Kung minsan, nagbasa agad tayo ng salita ng Panginoon, hindi pa natin alam kung anong ibig sabihin ng author o ng writer, nagbigay agad tayo ng application. No, we are not allowed private interpretation. Kung ano ang ibig sabihin ng writer dyan, yun ang dapat din interpretation. The Bible has only one interpretation, but it has a lot of applications. So, soil, Spirit's help, observation, interpretation. Si Jesus Christ ay umakyat sa bundok, kasama si James, John, and Andrew. Huwag mong isama doon si Thomas. Baka isama mo si Thomas doon. Sila lang po tatlo, di ba? So meaning, you interpret that according to what the Scriptures has revealed. Then of course, ang last is living. So soil, S-O-I-L. Soil. Cause them to understand the reading. Naintindihan, so na-apply sa buhay. Ay, dito pong kailangan. Ano bang sinasabi ng Panginoon dito? Ano ang warning dito sa akin? Paano ko iiwasan ito? Things or sins to avoid. Mga bagay na dapat kong gawin. Promises of God. Noon ang Bible natin, sinusulatan ko yan noon ng promise claim. Promise PC. Promise claim. Pag na-fulfill yon, the following year, nagbasa ako, sabi ko, na-fulfill ito. Hiningi ko ito sa Panginoon, lagyan ko ng PF, Promise Fulfilled. At napakaganda po na ang Panginoon ay nakikipagsalitaan sa atin, sa ating kaloob-looban ng ating buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. The Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God. Effects of God's Word. Kung ito po ay pinag-aaralan, ito po ang epekto ng salita ng Panginoon sa inner man. It causes rejoicing. Sabi ni Jeremiah,
Thy word have I found and I ate them, and it caused rejoicing. Para kang nakakuha ng spoil. Alam yung spoil? Pag naglaban ng dalawang bansa, may nakukuha yung mga booty na tinatawag, yung mga armas nila, yung mga baro nila, yung mga kayamanan nila. You found a spoil, at tuwang-tuwa sila doon. It causes rejoicing. It enlightens the eyes of the heart. Kangina, pinag-aralan natin yon. Prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus, the eyes of their understanding might be enlightened, that they may know the hope of their calling and the riches of the glory of Christ. Makita natin ito at manamnam po ng ating kaluluwa. May naalala kong isang istorya. Isang magulang, isang ina na nagsumikap papag-aralin ang kanyang anak. Naglalabada siya para mapag-aral niya ang kanyang anak. Kaisa-isang anak na lalaki. Ngayon, sabi naman ng anak, hayaan mo mama, pag nakatapos ako, hahanguin ko kayo sa kahirapan. Lumipas ang panahon, nakatapos nga ang kanyang anak at nagtrabaho sa Maynila. Sabi ng anak, ma, every 15 days, magpapadala ako para itong bahay natin, ipaayos na natin. Kasi ang bahay nila, ang bubong ay nipa, butas-butas na. Lumipas ang ilang buwan, lumipas ang ilang araw, ilang taon, umuwi yung anak. At nakita niya, lalong sirang-sira ang bahay na tinitirhan ng kanyang ina. Sabi na, ma, bakit ganyan ang ating bahay? Sabi ng ina, bakit? Kasalanan ko ba? Sabi mo, magpapadala ka palagi sa akin? Wala ka namang pinapadala? Ma, every 15 days, nagpapadala ako sa iyo. Sabi na anong pinapadala mo? Yung karton? Money order pala ang pinapadala. Noon, uso pa nung money order. Sabi, andyan nilalagay ko para hindi tuluan tayo ng tubig. Hindi niya alam ang value ng money order. Akala niya karton. And I tell you, kung nagbasa lang tayo at hindi natin siniyasat at hindi ito ni-reveal ng Banal na Espiritu sa ating spiritual na mga mata, akala natin sa salita ng Diyos karton lang. Akala natin mahirap tayo. Kawawa tayo. Maya-maya mayroong problema at madidepress ka. And I tell you, kung minsan maraming mga mananampalataya na depressed, ang pupuntahan psychiatrist. Ang depression po, hindi po cause na tinatawag na brain problem or organ problem. Mayroong brain, that is the physio part. Mayroong mind. The mind is the psycho part. Psycho. Meaning, pag-iisip. In fact, mayroong sakit na tinatawag psychogenic diseases, at mayroong yung pathogenic. Ang pathogenic cause ng bakterya at mga viruses, di ba? O kailangan talaga dyan ang doktor, kailangan talaga dyan mga antibiotic. Pero kung psychogenic lang, hindi mo kailangan dyan. Kailangan mo salita ng Diyos. Takot na takot ka. Ano sabi ng Bible? Perfect love, cast out fear. Dwell on the love of God. Ang ganda ng awit kanina, di ba? Hindi ko kailangan magduda sa pag-ibig ng Panginoon. It was done on the cross. It was done on the cross. He loved me. And He loved me unto the end. Kung minsan akala natin ang gamot sa ating sakit ng utak, hindi sakit ng utak ha, yung maling pag-iisip. Sakit ng utak, brain problem yon. Pero
problema sa kaisipan, maling pag-iisip lang yon, mindset. Salita po ng Diyos. Hindi mo kailangan ang Xanax para mag-take ka niyan o kung anong mga bagay na lalo pang makakapag-depress sa'yo. I'm saying that because may mga dumaan sa akin na mga counseling na ganun ang takbo ng kanilang isipan, and then I tried to teach them how to bang tawag dito, kung paano namnamin ang salita ng Diyos. Sampalatayanan. And you know, nagkaroon ng kagalingan. The problem kasi hindi organic. The problem is how you think. It enlightens the eyes of the heart. It strengthens us personally and of course as a church corporately. Napakaganda kung ang bawat membro ng mga local churches ay talagang Bible-saturated Christian. Hindi mahirapan ang pastor, di ba? Hindi kayo kailangang itulak o kailangang i-manipulate para sumunod. You have the joy in your heart and you will just do it. You just obey joyfully. Ito po ang dapat na nangyayari sa ating mga eklesiya, mga kapatid ko. Ito ang sabi ni Jeremiah doon sa binasa natin. Your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. It caused rejoicing. Kanina pinapakinggan ko yung mga awit, tinitingnan ko at nasa salita kasi ng Diyos yun eh. Oh, mga biblical messages yun. Parang kung gusto kong sumigaw. Parang kung gusto kong umiyaw, oh, praise God! Kaya lang baka akala nyo charismatic ako, ha? Oh, of course, it's not wrong to express. Your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Psalms 19, verse 8, itong sabi, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes, the spiritual eyes. Yun ang salita ng Panginoon. Ang mga tuntunin ng Panginoon matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. It satisfies. And I tell you, mga kapatid, ang taong puspos ng kagalakan, ang lahat ng trabaho, kahit na mahirap, magaan. Tama po? Ang taong ayaw, maraming dahilan. Ang taong gusto, maraming paraan. At alam po natin, sabi ko na sa inyo, we are designed of God to be happy. Alam ba ninyo yan? Kaya nga dinisign niya ang sanlibutan na may mga kaulayan because He also gave us that sense of appreciation. At ultimately, ang talagang hinahanap ng tao ay kagalakan. Bakit kayo nag-aral? Para makapasar, makagraduate. Bakit gusto niyo mag-graduate? Para makakuha ng trabaho. Bakit gusto niyo makakuha ng trabaho? Para makapag-asawa. Bakit gusto ka ng asawa? Para magkaroon kami ng anak. Bakit kailangan mo ng pera? Para mabili ko ang pangailangan ng pamilya. Itong mga gusto ko, mabili ko. Bakit gusto mo mabili? Kasi masaya ako pag nabili ko yan. The ultimate longings of a man is to be happy. And you know, the one that satisfies us is Christ through His Word. I am the bread of life. He who comes to me will no longer hunger, and he who believes me will no longer thirst. Sinabi ko po sa inyo, nang makakilala ko sa Panginoon, that night, pumunta ako doon para makipagdebate. Ang yabang-yabang ko kasi. But deep inside me, I was seeking for something I could not define. May hinahanap ako. I tried religion. Nagpakabait ako sa reliyon, kasama-sama ko mga pare, mga madre. Pero frustrated ako, wala din. In my frustration, I tried vices. I even take drugs.
Salamat hindi ako na-addict. Pero na-hospital po ako, na-overdose ako. Muntik na ako mamatay. Nagsimik-kumotos ako doon. Akala ko kasi makapagbigay satisfaction. Pero the longer I indulge in it, the deeper I plunge into depression. Hanggang wala na akong tiwala sa aking sarili, gusto kong maganon. Wala na akong tiwala. Yung rosaryuhan na binigay sa akin ng obispo namin, ginanon ko, tinapon ko. Ay, walang silbi ito. Until that night, na napakinggan ko, si Jesus lang palang kailangan ko, hindi relihiyon, hindi mga santo-santa. And when I come to Him, sabi ko, Diyos ko, pwede pa ako. Hindi ko alam na ganun, pero I know it. Something happened inside. I know na ang hinahanap ng puso ko na satisfaction nandoon. At nagsimula ngayon. And you know, sabihin ko po sa inyo, the Word of God edifies us and satisfies us. It was designed that way. Then, the last verse siguro, nabasahin ko sa inyo ito. Acts chapter 20, verse 32. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Mga pastors po ang sinasabihan dito ni Apostol Pablo. The pastors of Ephesus, ginather po niya doon. At sabi niya, take heed therefore unto yourselves. Tayo mga pastors, hindi natin mapapakain ang ating mga membro kung tayo ay gutom. Dapat busog na busog din po tayo. Okay? Dapat naging ugali natin, hindi yung paghahanap ng outline ng preaching ng kung sino dyan, hanapin ang preaching, tapos yun ang ibibigay sa mga membro. Sardinas yun. Sardinas. Tayo mismo maghuhukay. Tayo mismo, kakausapin natin ang Panginoon. And then, when the Lord speaks to us through our spirit, then we would know what God wants for His people. Noong bago po akong preacher, nahirapan po ako maggawa ng preaching. Kailangan kasi i-outline alliteration. Yun ang tinuro sa homiletics, Pastor. Of course, nakatulong din yun. Nakatulong din yun. Nahirapan ako, tapos kailangan magandang outline. Ngayon po, baliktad. Madali po gumawa ng preaching. Ang mahirap lang, hindi ko alam kung alin ang tama. Alin ang gusto ng Panginoon. Sabi pa ni Spurgeon, para siyang nakalagay doon sa isang garden, napakaraming bulaklak na magaganda. At hindi niya makita, hindi niya mahanap ang talagang gusto niyang i-pick up, gusto niyang pitasin, hindi niya makita dahil sa lahat magaganda. And while I was preparing these messages, marami mga verses na parang nagsasabi, i-preach mo ako, i-preach mo ako, i-preach mo ako. But you know, ito ang binigay ng Panginoon. Tayo mga pastor, I would suggest, feed yourself so that we can feed others. At ito ang Church of God. To feed the Church of God. Wala sana ng mga mananampalataya na madadayaan. Personally, sabihin ko po sa inyo, ang isang tunay na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi po ako maniniwala na siya ay tunay kung mag-Muslim siya, mag-Mormon siya, mag-Iglesia siya, magbalik siya sa Romano Katoliko. Sinabi ko na sa inyo, nung first preaching, ang Kristo nito ay hindi ang Kristo ng Biblia. Sabi ng Bible, kung kilala natin ang Panginoon, hindi tayo madadayaan ng false Christ. That the anointing that is in you, you do not need that somebody will teach you. For that anointing, that's the Holy Spirit will teach you. Na ito,
peke yan. Ito, totoo yan. Sana walang madayaan. Sana walang mga mananampalataya, nagsabi mananampalataya, na ipagbili nila ang kanilang birthright para sa trabaho. Mag-iglesia ni Kristo na lang ako kasi hindi ako makapagtrabaho kung hindi ako mag-iglesia ni Kristo. Hindi ako, mag-iglesia ni Kristo na lang ako, mag-Muslim ako kasi hindi ako makapakasal. Nakita nyo yan? Ginagamit nila yon. Tayo po hindi ganyan. We must be convinced by the veracity, the truthfulness of the Word of God. So mga kapatid, sana maging tayo mga Bible seekers, Bible believers, Bible practicers. May the Lord bless us. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.